God is good. All the time. All the time. God is good. Alagpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang buong daigdig, miski ang mga taga-Russia, Gresya, Ukraine, kay Catholic din yon, kaya lang Orthodox sila. Nagdiriwang ngayon ng isang dakilang kapistahan, at itong dakilang kapistahan ito ay pinamagatang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. Ito ang tinatawag na Santissima Trinidad. Naalala ko ang isang matanda, sinabi niya, ako'y may paboritong isang santa. Ang pangalan niya ay Santa Trinidad. Naku po, hindi, mali yun. Ang pag sinabing Santissimo o Santissima Trinidad, ito ay yung misteryo, hiwaga ng Diyos. At ito yung tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga, iisang Diyos, pero tatlo ang persona. May tulad natin yan sa apoy. Kung makikita natin yung apoy, may init, may liwanag, at may apoy mismo. Hindi po ba? So, tatlo, pero hindi mo pwedeng sabihin yung apoy, yun ang liwanag nun. Yung liwanag nun, yun ang init nun. Magkakaiba sila. So, isa sa pagkaapoy, no, isa sa pagkaapoy. Katulad din ng yelo, solid, liquid, at gas or steam na tinatawag. So, tatlong magkakaiba, pero iisa sila. Sabing ganon, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagbubuklod sa kanila at ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ang siyang buklod nila. Yun ang pagkakaisa nila. Sila'y isa sa kapangyarihan. Hindi pwedeng kumilos ang isang persona para sa kanyang sarili lamang. Ang Ama hindi pwedeng kumilos para sa kanyang sarili. Nung nililikha niya ang daigdig, naroon na si Kristo at ang Espiritu Santo. At nang namamatay si Kristo, naroon din ang Ama sa Kanya. So, naroroon ang Ama. So, in fact, ang namatay lang ay yung pagkatao ni Jesus, pero ang kanyang pagka-Diyos ay hindi namatay. So, yun po yung misteryo ng tatlong persona sa isang Diyos. Sabi nga 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero sa Diyos, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Kaya nga iba yung mathematic ng Diyos, di ba? Ang pinagsama ng Diyos ay magiging isa. Hindi na kayo dalawa, kundi isa. Yan din ang sinabi ng Diyos, di ba? So, ang dalawang mag-asawa ay isa na sila. So, kung makikita natin, yun ang parang pinakamababaw na explanation. Hindi mo talaga may explain ang Holy Trinity. Sabi nga noon, kapag hindi mo to pinaniwalaan sa pamamagitan ng iyong intellect, sabi nga noon, sira ang iyong ulo. Bakit sira ang iyong ulo? Sabi ni Saint Augustine, paano? Nandito sa Biblia, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
At sinabi pa, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung pinaniwalaan mo na naman daw ito, pinaniwalaan mo at sinuri mo pa ng sinuri, sabing ganon, mawawalan ka ng karunungan. Sabi ni Saint Augustine. Kasi hindi talaga basihan ang karunungan upang malaman mo ang hiwaga ng Diyos, ang misteryo ng Diyos. Hindi basihan ang laboratorio, ang siyensya, ang medikal, para malaman na ang Diyos na ito ay may 3 persona. Hindi mo talaga yan malalaman. Kasi malalaman mo lamang ito dahil binuksan sa atin ng Diyos. Kapag binuksan sa atin ng Diyos, kapag ipinahayag sa atin ng Diyos, dapat nating paniwalaan. Si God the Father nagsabing lalangin natin ang daigdig, no? Gawin nating kawangis ang tao. So makikita mo na kaagad doon na may kasama ang Diyos na kanyang equal. Di ba? So, sinabi din ni Jesus, ako'y galing sa Ama, generated from the Father. No? Galing sa Ama. Isinilang ako ng Ama. Ama, nagsilang sa akin. So, generated. Hindi ako nilikha ng Ama. And then sabing ganon, bababa ang Espiritu Santo, no? Bababa ang Espiritu Santo upang kayo'y samahan. So, makikita mo yung 3 persona sa isang Diyos. Ngayon, paano naman natin ito may akma sa ating buhay? Alam nyo, sabing ganon, dapat daw ang spirituality ng mga Katoliko, Kristiyano, ay, pag sinabing spirituality, yung estilo ng iyong buhay, yung estilo at pamamaraan ng iyong buhay, at pamamaraan kung paano mo sasambay ng Diyos, pamamaraan kung paano mo kikilalan ang Diyos, no? So, ito daw ay nakikita sa estilo ng iyong buhay na ikaw ay may ama, na ikaw ay may kapatid, si Kristo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, huwag niyong tawagin si Kristo na ama, kapatid, kuya, brother. Huwag niyo sasabihin sa inyong anak, Papa Jesus. Hindi po talaga Papa Jesus ang dapat sabihin, makilala ng inyong anak o apo. Hindi dapat makilala siyang Papa, kundi kapatid. Kaya nga, estilo ng buhay, may tatay ako, may kuya ako, at merong Espiritu Santo na parang gumaganap na parang isang ina. Parang babae siya, di ba? So, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, tuturuan ka niya. So, parang no? Pero, yun ang gustong sabihin sa atin. Paano mo bang ginagawang estilo o paraan ng iyong buhay, pamumuhay, ang Santissima Trinidad? Paano mong isinasabuhay? So, meron akong tatay. Ayan. Pag meron kang tatay, merong itong tatay na ito, alam natin ay manlilikha. Ang tatay na ito ay nagbibigay sa atin ng tulong. Ang tatay na ito ay mapagmahal na ama. Kaya nga, sabing ganon, si Jesus daw po, mga minamahal na kapatid, siya lang talaga ang nakakakilala sa Ama. Siya lang. Kaya makikita mo, si Jesus, ipinakilala niya ang Ama.
ang Ama ay katulad ng isang pastol na kapag nawawala ang isang tupa, hindi siya mapakali. Di ba? So meron kang amang mahabagin. Meron kang amang mapagmahal. Di ba? Yun yung gustong sabihin ni Jesus. Tapos, merong, di ba, sinabi sa prodigal son. Di ba? Yung prodigal son, umalis ng bahay. Pero yung ama ay nakatingin na kagad doon sa upungan ng araw na pag mayroong nakita siyang naglalakad doon, tiyak yun ang anak niya. So may kita mo yung description ni Jesus ng God the Father. Di ba? Yung description niya na yung anak ay handa niyang tanggapin at parang sira ang kanyang ulo sa paghihintay sa kanyang anak. Tingnan mo yung description. Ibig sabihin, ito yung spirituality mo. Ang spirituality mo ay meron kang tatay na mabait. Meron kang tatay na mahabagin. Tatay na mapagbigay. Di ba yung isa pang description ni Jesus, sabing ganon, merong isang babaeng nawawala ng salaping pilak at pagkatapos hindi na siya mapakali, di ba? Parang nasisiraan siya ng ulo, nagwali siya ng gabi, yung salaping pilak naman ay pwede naman matagpuan kinabukasan, pero siya hindi mapakali. Parang gustong sabihin niya, kilala ko ang tatay ko, hindi siya mapakali kapag nawawala ka. So, yun yung gustong sabihin ni Jesus. Ang Ama ay ipinakikilala ng anak. Tingnan mo yung mga Muslim. Dahil wala si Jesus sa kanila, isang propeta lamang, anong pagkakilala nila sa Ama? Malupit. Kaya sila nung panahon na yung gera ng gera. Di ba? Makikita mo, iba yung tingin nila sa ibang mga tao. Hindi katulad natin, kapag may mga rasyon na inorganisa natin, kahit sino tutulungan natin. Hindi tayo kapatiran, katulad ng mga iglesia ni Kristo. Yan ang kanilang spirituality, kapatiran. Magdamayan sila. Dadamayan nila ang isa't isa dahil sila-sila lang. Pero tayo, sinabi ni Jesus, lahat ay magkakapatid. Kaya yun ang spirituality natin. Lahat mahal natin. Lahat ay dapat tulungan. Lahat ay dapat pakitaan ng kabutihan. Kaya may kita mo yung spirituality. Di ba? Kung masama kang tao, ikaw ay hindi kinakawaan. Baka pwede kang pugutan ng ulo, tanggalan ng kamay, dahil masama kang tao. Pero kapag ikaw ay nasa angkan ng Diyos at kapatid mo si Kristo, anong sinabi ni Kristo? Patawarin, tulungan. Di ba? Kaya iba yung spirituality natin. Iba yung buhay natin. Di ba? So, kaya mahirap maintindihan ang Katolisismo, Kristyanismo, dahil nga kasi kakaibang religion itong binigay sa atin. Minsan hindi mo matanggap at hindi ka makapamuhay na talaga bang patatawarin ako ng Diyos. Hindi ba ang Diyos ay malupit? Di ba ang Diyos ay hindi yan nagpapatawad? Di ba ang Diyos ay parang pulis? So, makita mo, depende sa Diyos na iyong pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan mo ang God the Father batay sa kaisipan ni Jesus. Yun yun. Kung pinaniniwalaan mo ang God the Father batay sa mga iglesia ni Kristo, batay sa mga
Muslim, batay sa mga Israelita na malulupit, sila nagpapatayan, sila naggegerahan, makikita mo, ang daigdig ay puno ng sakit, puno ng hatred. Puno ng hatred ang daigdig. Yun yung gustong sabihin sa atin. Tingnan mo, ikaw ay nasa relihiyon ng may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay lagi mong kasama, tinuturuan ka niyan, tinutulungan ka niyan, ikaw ay nilalapit sa Ama, at ikaw ay nililiwanagan ng turo ni Jesus. Kaya ang gusto kong sabihin, sana tignan mo yung spirituality mo na iba. Magpasalamat ka sa Diyos sapagkat dinala ka sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na iba ang kaisipan tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagpapatawad, diba? Tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagbibigayan, tungkol sa pagkakaisa, diba? The first community, ang unang-unang komunidad ay ang komunidad ng 3 persona sa iisang Diyos. Ang komunidad nila ay pagbabahaginan, ang komunidad ng God the Father, Son, and the Holy Spirit ay pagkakaisa, ang komunidad nila ay pag-ibig, pagmamahal. Yan po yun. Kaya paano mo isasabuhay yan? Yung spirituality mo, dapat alam mo yan, na meron kang kapatid na namatay sa krus. Itong kapatid na ito ay tinuruan ka tungkol sa Ama. Okay? Itong kapatid na ito ay namatay siya dahil sa pagmamahal sa iyo. Yung pagmamahal na iyon ay pagmamahal ng Ama. At habang tayo nas daigdig na ito, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo na hindi maligaw sa pamamaraan ng pagsasabuhay, sa pamamaraan ng pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, yun po yun. So, spirituality, pagkatapos community, gamitin mo itong pamamaraan ng 3 persona sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi kayo magkakaaway, mag-asawa. Diba? Baka para kayong hindi na Kristiyano. Diba? Kayong mga nasa trabaho, baka kayo siraan ng siraan. Diba? Hindi na kayo marunong magpatawad sa isa't isa. Minsan sa mga kakwentuhan ko tungkol sa mga problema sa trabaho, wala silang ginawa kundi pakikipag-away daw. Tandaan mo, ang iyong Diyos ay Diyos ng komunidad. Ang iyong pamamaraan ay ang pamamaraan ng God the Father, Son, and the Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay dalhin naman natin sa Diyos ang ating mga kahilingan habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po, Ikaw ang ipinakilala sa amin na Diyos. Ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat po kung hindi ang makikilala namin sana ay ang Diyos ni Buddha, ang Diyos ng mga Muslim, ang Diyos ng mga katutubo. Salamat po, Panginoon, dinala mo kami rito sa relihiyon na ito at natutunan namin kung paano makipamuhay sa iba, magmahal sa aming kapwa-tao, makatarungan, hindi mapanakit, mapagpatawad, nagmamahal, matulungin. Ito ang relihiyon na binuksan sa amin ng aming kapatid na si Jesus. Kaya salamat po, Panginoon, nasa tama kaming pananampalataya. Kung hindi kami nag-aaway-away, kung hindi kami ay nagnanakawan, kung hindi kami madamot sa isa't isa, kung hindi wala kaming pananagutan, itong relihiyon na ito, na ang Diyos ay ikaw, Panginoon namin, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay ang Diyos. Ikayo ang Diyos na talagang katotohanan. Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pag-asa. Kaya Panginoon, sana maisabuhay namin ito, ang aming relihiyon. Ito lang ang pinakamagandang mangyayari sa amin, maisabuhay namin ang iyong relihiyon, ang aming pananampalataya. Pinagdarasal namin ang mga problema namin. Pinagdarasal namin, Panginoon, ang papasok na tagulan. Inuulit namin, Panginoon, iadya mo kami sa anumang masama. Pinagdarasal namin ang mga may karamdaman o kaming mga may sakit, lalong-lalo ng mga matatanda. Sana makatawid kami sa mga pagsubok, dala ng karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alleluia. Alleluia.
upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Hinarap mo kami. Maraming salamat. Dininig mo ang aming mga panalangin. Marami pong salamat. Kami ang nakikinabang sa iyong pagharap sa amin. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon.